Kinabahan ako nung nalaman ko kung sino ang totoong secret admirer ko. 6 na buwan pa lang kami ng boyfriend ko noon. Hindi pa ganun katagal, pero masasabi kong masaya kami. Maalaga siya, consistent, at ramdam kong seryoso siya sa akin. Isa pa sa ikinagaan ng loob ko ay yung pamilya niya, lalo na ang stepdad niya. Close talaga kami. Mula pa lang sa umpisa, tinuring niya na akong parang sariling anak, palangiti, palabiro, at laging may concern. Kapag nasa bahay nila ako, siya yung tipong magtatanong kung kumain na ba ako, kung okay lang ba ako, o kung may kailangan ba ako. Wala namang mali siya noon sa paningin ko. Sa totoo lang, natuwa pa nga ako kasi bihira ang ganong klaseng parental figure. Hanggang isang araw, may dumating na bouquet ng flowers sa bahay namin. Hindi galing sa boyfriend ko. Nagulat ako, wala namang okasyon. Walang birthday, walang anniversary. May kasamang note, maikli lang, sweet pero hindi bastos. Sa dulo, may initials, JD handwritten. Very distinct yung sulat, parang sinadyang pagandahin. Hindi ko muna sinabi sa boyfriend ko. Ayokong mag-assume. Baka delivery error. Baka may nagkamali lang ng address. O baka may secret admirer talaga pero ayokong bigyan ng big deal. Pero hindi doon natapos. Ilang linggo ang lumipas, may dumating ulit. This time, pagkain naman, favorite ko. Alam na alam yung gusto ko, yung klase ng food na madalas ko lang banggitin casually. May note ulit. May JD na naman. Parehong sulat kamay. Doon na ako nagsimulang mailang. Hindi na ito random. Hindi na rin ito aksidente. Isang hapon, nasa bahay namin ang boyfriend ko nang dumating ulit ang delivery. Pagkakita niya ng note, nagbago ang timpla ng mukha niya. Hindi siya nagalit agad, pero halata yung selos at pagkabahala. Sabihin mo na tigilan ka na, sabi niya. Ang problema, paano? Wala naman akong idea kung sino ang nagbibigay. Wala akong contact. Wala akong pangalan. Initials lang. Simula noon, naging awkward na ang pakiramdam ko. Parang may matang nakatingin. Parang may taong masyadong nakakakilala sa akin. Alam ang preferences ko. Alam ang oras ko. Alam kung kailan ako nasa bahay. Dumating ang isang weekend na may simpleng family gathering sa bahay nila. Normal lang sana, kumain, kwentuhan, tawanan. Pero may kakaiba na akong nararamdaman parang may bigat sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. May inutos sa akin ng mom ng boyfriend ko na kunin daw sa kwarto nila. Pumasok ako, naghanap sa cabinet sa drawer. Habang naglilibot ang mata ko, may napansin akong notebook sa gilid ng mesa. Mukhang journal. Luma pero alagang-alaga. Hindi ko alam kung bakit ko binuksan. Pagbukas ko, parang biglang huminto ang mundo ko. Nandun ang buong pangalan ng stepdad ng boyfriend ko, paulit-ulit. Sa iba't ibang pahina, may mga salitang parang hinugot sa damdamin, mga linya ng paghanga, pag-aalala, at mga obserbasyon tungkol sa isang siya. Sa dulo ng ilang pahina, may pirma. JD, parehong handwriting. Walang duda, nanlamig ang buong katawan ko. Biglang nag-flash sa isip ko lahat. Yung flowers, yung pagkain, yung sweet notes. Yung paraan ng pagtingin niya minsan sa akin na inakala kong parang ama lang. Yung pagiging sobrang maalaga, sobrang attentive. Naduwal ako sa sarili kong pakiramdam. Cringe, takot, galit, pagkalito, lahat sabay-sabay. Mula noon, hindi na ako naging komportable sa bahay nila. Tuwing andoon ako, pakiramdam ko may alam na siya, na alam niyang alam ko na. May mga pahirit na siya na dati hindi ko pinapansin pero ngayon parang may bigat na. Ang crush, paghanga lang naman. Normal lang humanga, 'di ba? Tuwing maririnig ko 'yon, kumakabog ang dibdib ko. Hindi ako makatingin ng diretso. Hindi ko alam kung normal ba ang ganito o maliwanag na mali. May asawa siya, may pamilya, at higit sa lahat, ako ang girlfriend ng stepson niya. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang tanong. Normal lang ba ang magbigay ng flowers ng palihim? Normal lang ba ang magka-interes sa edad niya? O malinaw na ba na may linya siyang nilampasan? At mas mahirap pang tanong, ano ang dapat kong gawin kapag ang taong dapat nagproprotekta, siya pala ang dahilan ng takot ko?